Okay, so, ngayon po dadako tayo sa next part po ng ating pag-aaral. Ito na po yan, ha? The blessings and the divine role of property. Yung, di ba, sinabi natin kanina, yung property is resulta ng iyong pagkatrabaho, ng iyong work. At ang work mo is, that's the act of stewardship. Okay? Gusto mo ng Lord na steward ka. Paano ka nagiging steward? Kapag ikaw ay nagiging mabuting katiwala by working. At ang resulta is dinadagdagan ng Diyos ang ari-arian na binibigay sa atin. Pero tandaan mo natin, ha? Ang tamang perspective dyan, sa Lord po yan. Kaya hindi mo tayo dapat isipin natin, gusto mo payaman para relax na lang ako. Tapos mahirap yung mga kapitbahay ko, mahirap ang bayan namin, tapos ako okay na ako. Blessed na ako ng Lord. Hindi ko. Merong divine role ang property. Sabihin po natin, divine role. Divine role. Meron hong layunin kung bakit binibigay ng Lord. Sa mundo po, ang tawag nila sa taong mayaman is yung merong surplus. Yan ang sabi, turo po ng ekonomiya ng mundo. Dapat marami kang labis. Sobra na, hindi mo naman kailangan. Yung ibig sabihin ng surplus eh. Habang iba ay naghihirap. Kaya maraming kulang kasi, di ba? Sa kanila. Nasa kanila, basta ikaw, you hoard it and then kulang yung iba and then sabi mo, prosperous kami. Pero mali ho kasi hindi ang goal ng Lord is mag-create ka lang ng surplus kasi yung ari-arian na binibigay ng Lord sa'yo is merong divine role yan. Amen. It's part of His dominion mandate sa atin. Kaya hindi mo masama ang magkaroon kayo ng property. Kaya kung pinupunta sa property, kasi ito yung sa salita natin, mayaman ka. Alam mo yung mayaman ka? Ibig sabihin ng mayaman ka, hindi lang mayaman sa kaibigan, mayaman sa experience. Pag sinabing mayaman ka, marami ka daw lupa, marami kang pera, maganda ay yung pangalan. Yun sa mata ng mundo. Siyempre sa Lord, it's more than that. But, ang mundo, sinusukat tayo in terms of property. Land, money, kasama intellectual property, mga creation mo. Property lahat yan. Yan ang pinoprotektahan ng batas. Kaya nagdidimandahan ng Tape Incorporated siya kahit Bulaga. Bakit? Dahil sa intellectual property. Bakit? Kasi sabi nila, ito daw ang merong may-ari kasi siya ang nag-create, siya ang nakaisip, intellectual creation, kaya si Joey De Leon ang may karapatan mag-register. Mahaba pang pagkatalo yan. Pero those, again, they call it again property because it's an intellectual creation. Pwede mong pagkakwartahan yung creation mo. Di ba? Kaya naman rin-register yan kasi pwede mong pagkakitaan daw. Kumuha ka ng kanta, kumuha ka ng kwento, tapos pwede mong gawing pelikula. So they reserve it now. But there is a divine rule for that. Meron hong dahilan ng Diyos bakit ho niya hinahayaan ang tao na magkaroon ho ng property. Okay? So kita po natin ito, no? The centrality of property in man's fulfillment of the dominion mandate. Tayo ho ay ginawa ng Diyos to take dominion of everything that He created in this world. Kaya ho siya gumawa ng tao para may ipagkatiwala siya, para meron siya maging katiwala. So God's specific call to man always involves the application of His life's time and giftings, which inevitably results to full fruitfulness and production, benefiting himself and the world around him. Lagi yan. Pag tinawag ka ni Lord, huwag mong sabihin tinawag ka ni Lord, hindi ka tinawag ng Lord para hindi maging mabunga. Pag tinawag ka ng Lord sa ministry, tinawag ka ng Lord na i-apply mo yung time and giftings mo. Kung tinawag ka ng Lord na maging mangangaral, i-apply mo yung time and giftings mo. Alam niyo po ba, ito, pangalawang turo ko na to ngayong araw na ito. Yung kaninang madaling araw, meron po akong isilita ako. Maghiwalay naman po ang aking prepare.
Kita mo po, kasi yun po ang application ng time and the Lord gives me the grace to do that. So, ganun din po tayo, no? We appreciate sa Brother Alan, nagpa-awit kanina, may slides. Pwede ka na pumunta dito na walang slides. Pero you could see, if you put your time, and you put your giftings, makikita rin, mabibless yung iba. So, God's call for man always involves the application of his time and giftings, which means it's always involving work. Work. Ang work hindi usumpayan, mga kapatid. Hindi pa nakakasala ang tao, meron ng trabaho ibinigay ang Diyos sa kanya. And the application of time and giftings results to fruitfulness and production. And the fruitfulness and production, yan na po yan. Lupa na tumaba, nagkaroon ka ng maraming produce, at ito'y gagamitin mo para makinabang ang iyong sarili, ang iyong pamilya, at ang ibang tao. Tama po ba? Kaya nga ngayon, grabe na talagang sistema kasi ngayon ang taong mayaman, yung marami daw pera. Yung banking system nga, laging sinasabi nga ni Papa, banking system, pera-pera lang, pera at papel, pero wala na nagpo-produce. Wala na nagpo-produce ng pagkain, wala na nagpo-produce ng lupa, wala na. Ang isip ng tao, iba na. So ngayon, yung dating productive na mga bansa, lahat naka-invest na lang sa pera, sa production ng iba. Eh, ang ginawa ko ng ibang bansa, katulad ng China, sila lahat ang nag-produce. Tama po ba? Sa'yo na lahat ng pera, amin na lahat ng production, sino lang ang? Eh, yung meron production. Simple lang po. Pero yan po ang sinabi ng salita ng Diyos, be fruitful and multiply. And replenish the heavens, no, the earth. Bakit? Kasi that's part of our dominion mandate. Kung hindi ka magiging mabunga, hindi mo marireplenish ang mundo. Wala kang silbi dito sa lupa. Totoo lamang po. Hello? Amen. Yeah. So, property and provision is God's will. Because God is our provider. Siya po ang nagbibigay ng ating sustento. At ang sustento na yan always involves property. Paano ka susustentohan ng Lord? Manghihingi ka lang dun sa iba? Hindi. Susustentohan ka ng Lord, gagawin ka niyang mabunga. Property is God's strategy for providing for the needs of man in the world. Kaya nung ako po'y napapadalas po nakakausap po kami nila Senator Alex at Mayor Lani. Ang sabi ko sa mga kasama ko, okay, pag nagawa mo ng targets ang isa hong LGU, hindi ho target o accomplishment yung marami kang nabigyan ng libre. Kasi lahat sabi, mahirap, ano ibig sabihin? Kasi pag libre, lahat nakasalalay sa libre, pogi lang ang politiko, pero ang taong nakasalalay, hindi yun accomplishment. The accomplishment should be, gaano kadaming mga tao ang natatanggal mo sa welfare. Gaano kadami ang dating nakasalalay, parang ano lang mo yan? Meron kang kapatid, kuya ka, panganay ka. Lahat ikaw ang nagsumikap, ikaw ang nagtapos. Lahat ng kapatid mo, pati anak nila, sa iyo nakaasa. Accomplishment ba sa iyo yun? Hindi. Ang accomplishment is kapag isa-isa silang nakapagtapos at isa-isa silang naging self-sufficient. And that is how God will provide for their needs. If our children become self-sufficient from man, but dependent on God. Tandaan natin yan, mga kabataan. Pag sinabi natin na gusto ng Lord maging independent ka, tama naman, independent saan?
independent lang sa provision ng iba. Ibig sabihin, ikaw mismo ang bibigay ng provision, pero dependent ka lagi sa Lord. Pero nakalinya ka dun sa struktura ng Panginoon. So God's way of providing is granting property. Sinabi natin na property is a result of your work, which is your stewardship. Man is called to occupy, to do business and trade until the return of God. Huwag kang mag-alala kung medyo natalo ka dun sa nakaraang episode sa'yo, giniba yung bahay mo, laban na. Life goes on, be blessed ka ng Lord. Amen. Hindi pa tapos si Bakit? May oras pa tayo. Di ba? Matanda na ako, ikaw lang nagsasabi niya. Mag-aral ka. Tama po ba? Dana ako dyan, Pastor, para mag-aral. Sino nagsasabi? Si Moses, 80 years old, nung tinapog ng Panginoon. Malakas pa. Si Papa, ano pa lang, wala pa. Ano pa lang si Papa, 76, 77. Si Moses, 80 daw, nung nagsimula. Dahil bigyan sa 80. So, now, the point is, hanggat may oras, kaya yung last week, pinag-aralan natin, time is our most valuable currency. Bakit? Kasi hanggat may oras ka, meron kang gagastusin. Amen. Amen. May gagamitan ka. Eh kung ayaw na ng Lord yan, kinuha ka na niya. So, we use it. Ako, nag-pray ako, Lord, gusto ko pa. Habang nagtrabaho, gusto ko pa mag-aaral. Diba? Gusto ko pa, Lord, na dami ko pang gusto ko pang, pero develop na skill. So, anyway, it also means man is to work towards productivity and blessing others for the glory of God. Sino sa inyo gusto maging pagpapala sa iba? Amen. Sino sa inyo, nakita mo yung tao na puro utang sa'yo? Diba, nakakatuwa ba? Kahit magkaibigan kayo na parang hindi mo na nababangkit. Parang, ang walang hayang ito. Araw-araw pa may nakikita, ni isang tibot, hindi man lang sinasabi sa akin ano nangyari doon sa inaasahan ko. O nakakita kayo ng tao na lahat ginagawa, bigay ng bigay. Ano mabigay ito ng bigay? Napaka-generous na tong tao. Anong feeling? Sa totoo lang, Kristiyano ka, di ba? Kristiyano tayo. Siyempre, hindi tayo tumitingin sa material, pero kapag merong taong bigay ng bigay sa'yo, tulong ng tulong sa'yo, kahit hindi mo hinihingan, anong feeling mo doon sa tao na yun? Kahit hindi Christian yan. Paborito ninyo, di ba? Totoo ba? Example, si Mayor Hagedorn, si Congressman Hagedorn, Dito Edward, lahat ng bigay ng bigay. Kahit para mamumutang na lang, para makapagbigay. Ganun siya sa... May sakit na tong ganito eh. Gusto na niyang lagi magbigay. Pero gusto mo laging bisita. Pag dark. Pag dumadating yan, dumadami ang tao. Sabi ko sa opisina, bakit? Akala wala ba kayong gagawin sa labas? Ba't dito kayo lahat? Tama po ba? Because what? Kahit sabihin mo, hindi, mukhang pera kayo. Mukha kang pera, hindi ho. Bakit? Because property is central to our survival. Ang puso ho natin wala sa pera, wala dito sa ibig sabihin, hindi ho yun ang ating main goal sa buhay. Pero hindi ho tayo maiksi ang ating isip para sabihin natin na hindi na natin papahalagahan yan. Na hindi na natin i-goal ng yung mga anak ay balang araw maging masagana ang buhay at tumami ang ari-arian. Bakit? Gusto mo nakatangkod yan doon sa mga kurap? Nakatangkod doon sa mga magnanakaw? No. So you work so that you can prosper, so that you can fulfill God's dominion mandate.
in your life. Start with what you have in your hands. So ito ang naiintindihan ng mga Puritans. Ang tawag sa kanila, the Protestant work ethic nung panahon na yun. Kasi bakit? Nung sila'y pumunta sa North America, galing sila sa Europa, ang hirap mo ng buhay nila, pagpunta nila doon. Yung 120 sa kanila, ang dami nung nagkamatayan, kalahati ang 100, kalahati 50, 30 na lang natira sa kanila. Nung pupunta ho nila mula sa Plymouth, papunta sa New Plymouth, punta sila doon, wala sila makain, pero gusto nila. So, sila, bungkal, tuyo yung lupa, may mga namatay, etc. Tapos, naging kaibigan pa nila. Sabi nga nila, ninakaw nila yung mga lupa eventually. Diba? They started to work. At ang kanilang theology is covenantal theology. Ano yung covenantal theology? Yung covenant of works. Ano ibig sabihin ng covenant of works? Na kung susunod kami sa Panginoon, hindi para sa kaligtasan, pero kung gagawin namin ang kalooban ng Lord at kami magtatrabaho, ibibless niya kami. Kasi yan ang kanyang covenant. Yes, tama. Ayon sa kapamaraanan ng Panginoon. We want it to be a city on a hill. So yun ang nag-iisip nila. So anong nangyari? It resulted to the fruits and produce are indication of God's blessing of man's fruitful stewardship of life and liberty and the wise use of time and one's gifts. So sila ngayon ay nagsumikap. Ang tinuro nila sa kanilang mga anak ay kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ang pinaka-dapat tapat sa iyong trabaho. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw dapat ang pinaka-masipag sa iyong trabaho. Ganun ang turo nila sa kanilang saling lahi. Dapat makita mo, siyempre sila yung mga they believe in the sovereignty of God. Dapat makita sa production ng iyong buhay. Perseverance of the saints. Sabi nila, kailangan makita sa iyo. Kung talaga kang ligtas, kung talagang mananampalataya ka. So, eventually, after one generation, grabe ang pinagkaiba ng kanilang kultura ng trabaho nila doon versus sa lahat ng kanilang mga kapitbahay sa iba't ibang mga lugar. And eventually, nakilala sila yung tawag sa kanila is the Christian work ethic or the Protestant work ethic or the Puritan work ethic. Thus, over these fruits and production, man inevitably acquires property rights and responsibility. So, sige, sa'yo yung lupa na yan, binungkal, tinubigan, tinanggal ang mga dumi, linagyan ng pataba. Aba, pagbalik mo, mayroon ng tanim. Mayroon ng, nagtanim ka, pero si Lord ang nagpa-ani. So, si Lord ang nagbibless sa'yo. So, sasabihin ng community, protektahan natin yung ginawa ni Alan kasi binigay ng Lord sa kanya yan. Anong tawag doon? Property rights. Pag may kumuha noon kay Alan, ay magagalit kami lahat. Bakit? Ang binabastos mo si Lord, hindi naman si Alan. So doon ho nag-start ang what? Yung tinatawag na natin na right to property. Bakit? Pag kinuha mo kay Alan yan, paano kakain si Alan? Paano kakain ng kanyang mga anak? Paano makakain yung mga katransaksyon at kaibigan ni Alan? So, his right to property is connected to his right of life and liberty. Mahabang usapan ho yan. Nakahumaan kayo. Pero yan po yun. That's how they began to argue based on the Word of God. So, these properties are seen as extensions and products of one's life and liberty entrusted by God for the fulfillment of the divine mandate of dominion. So, iyong ari-arian, tandaan mo, extension yan ng buhay mo. So, pag pinamana sa iyo yan, extension yan ng buhay ng mga nagpamana sa iyo, ng tatay mo, nanay mo, lolo't lola mo, throughout the ages. It is an expressed manifestation of God's faithfulness and covenant relationship with them. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya nung nag-usap-usap kami doon sa grupo, meron kami Christian economista, meron kong educator, ayun, meron kong former congressman, ayun nga, meron din kong sila senador.
Sabi ko, pa nag-usap tayo ng ekonomiya, kasi we're doing some discussion ba? Sabi ko, pa nag-usap tayo ng anything about economy, kinakailangan ng basihan natin, pamilya. Kasi yan ang sabi ng Bible. Amen. Pag ang tatay kumita, hindi ang gobyerno ang unang magpapala. At pag namatay yung ikaw, hindi yung kapitbahay mo, ang walang pakialam yun. Pupunta yun sa family trust and estate. Salamat sa Diyos at kahit paano meron pa tayong traces niyang mga konsepto na yan sa batas natin. So it's central to that. Education is, when you talk about education, pinag-uusapan mo rin, pamilya din yan. Sige, okay lang, mag-usap tayo. Spears na God, sabi ko hindi yan God ordained, God-inspired. Yan, turo ko sa atin yan, may God-inspired institutions. Pero yung ordained, ang Diyos ang nagtaguyod, pamilya yun. Iglesia, Tsaka, pamahalaang civil. At yung iba manifestation dahil sa ating pagnanais ng tao ng gampanan ang dominion mandate ng Diyos. Kaya pag nakakarinig kayo ng mga turo, okay, inspired, okay, sige, pero ayusin natin yung policy ha. Balik tayo sa family. Kaya si Pastor Ivan, kapag nakuha natin yung appointment mo doon, mabalik tayo sa pamilya, di ba? Sabihin natin na problema ng droga, hindi sa gobyerno. Problema ng droga sa pamilya ulit. Tama po ba? Okay? So, ganoon din po, no? So, properties are extension ng buhay. So, the protection, use, cultivation, and disposition of property therefore plays a central role in God's plan of His creation. Tandaan mo natin, pagbalik mo ng Panginoon, He will not just destroy it. He will restore all of His creation. Bakit? Sa Kanya yun eh. Tama? Pag-restore ng Diyos sa buong creation, anong gagawin niya? Ilalagay niya ulit ang tao para, ito ha, Mama Pong ha, hindi ka man lang nalalong, hindi mo man lang, barangay chairman, ilalagay kitang katiwala ng 30 cities. Sabi ng Lord. Bakit? Sa Lord yan eh. At babalik ulit dun sa extension property. And then the Lord will tell us again, work. Apply your gift. Alan, ikaw na bahala dito sa probinsya dyan. Work, apply your gift, apply your... Naiintindihan mo natin? So property plays a central role in God's plan for creation. Amen? Sino dito ang gustong maging mahirap? Taas ang kamay. Magsabi ng amen. Sino dito ang gustong yumaman? Magsabi ng amen. Amen. Pumalakpak sa Panginoon. Lahat ng mga pera dito. Hindi naman. Biro lang. Ayaw ko ng pera. Ayaw na pera. Sino dito ang pagpapala ng lupa at property ng Panginoon? Amen. Production. Amen. Alright.